Yun, good morning. Ngayong umagang ito, magpapatuloy po tayo no, sa ating, nasa akin pala yung clicker. Magpapatuloy po tayo sa ating serye na Filled with the Spirit series. Okay? Ang akin pong topic ngayon is the Spirit and the Flesh. Okay? Ngayon, itong the Spirit and the Flesh, I'm very positive. Narinig nyo na to eh. Amen ba? Narinig nyo na to. Kasi if you have been attending Bible study, sino dito ang naka-attend na ng Bible study kahit isang beses lang? Taas ng kamay po. Parang bakit wala pa sa kalahati yung nagtaas ng kamay? Hindi pa ba kayo nakaka-attend ng kahit anong Bible study? Taas nga po ulit ng kamay. Mga naka-attend na ng Bible study kahit minsan. Ayan, syempre naman, di ba? Lahat ba sino po yung hindi pa nakaka-attend ng Bible study? Pastor Jean, tignan niyo po kung may magtataas ng kamay. Bible study po natin next week. Okay? The concept of the Spirit and the flesh is one of the fundamental teachings in the Bible. Actually, sinabi ko nga, kung bago kang Kristiyano at naka-attend ka na ng Bible study, yung concept na yan, core concept yan ng Bible eh. The Spirit and the flesh. Diba? Today we will revisit this topic no, and refresh our knowledge about the Spirit and the flesh. And hopefully we can learn new things no, or we can even deepen our knowledge about the Spirit and the flesh. Okay? So ano po ba ang Spirit and the flesh, di ba? Ang sabi, the flesh and the Spirit are complete opposites. Do you agree? They are extreme opposites. Ibig kong sabihin, one thrives in the absence of the other. Ano ba ibig sabihin na gano'n? Kunyari, yung heat at saka yung cold. Di ba? Sabi nila, there's no such thing as cold. Cold is only the absence of heat. So, pagka walang heat, nagtatrive ang cold. Okay? So, ano pa? Ano yan? Light and darkness. Di ba? They are opposite things, extreme. Di ba? Pero, syempre, pag wala rin ang darkness only exists when there is an absence of light. Ano pa? Marami tayo. Ano pa? Ayan. Good and bad. Mahuhulaan nyo ba? Sino yan? Donald Duck. Di ba? Yan din, isang complete opposite. Di ba? Pagka, kunyari, nag-iisip kayo. Pagka kayo ba nagde-decide, may lumalabas ba ng ganyan sa balikat nyo? Di ba? May angel tapos and devil. Sino bang papakinggan ko sa dalawa? Di ba? So marami pang examples. As believers, we are always choosing which one to obey or which one to follow each day. Tama po ba yun? Araw-araw, mayroon task tayo niyan. Ano bang pipiliin ko? Yung good ba or yung bad? Diba? Bilang Kristiyano, lagi we are always faced with that choice. And I hope we choose wisely. Diba? The flesh and the spirit are not only opposed to one another. Sabi nga ni Apostle Paul sa kanyang book sa Galatians, the spirit and the flesh can be described as they are in conflict with one another. Conflicting siya. Hindi lang siya opposites. Conflicting siya. Or ibig sabihin, parang mga mortal enemies sila. Diba? Ay, teka, ba't ba napunta yun doon? Sorry. Okay, so mortal enemies sila. Diba? One cannot exist when the other is there. Ano ba yun? Ayan, okay. So, yan yung holiday. Yan. So, sabi dito sa Ephesians 5 verse 18, ito yung text natin for today, no? And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. Amen. Kung umattend kayo last meeting, yun din yung opening verse yata ni Pastora Mabel. So, tinranslate, ginamit pa niya yung iba-ibang versions, no? Meron tayong NIV, may ASV. So, pag tinignan mo siya, nakakatuwa kasi pagka
lumipat ka ng version, meron na namang bagong revelation sa'yo. Meron na namang bagong interpretation sa'yo. So, nakakatawa ang Bible because it is very rich. Kahit sabihin mo sa akin, ilang beses mo nang natapos yan from cover to cover. Pag binasa mo yan, laging merong new revelation sa'yo. At ang nakakatawa, very timely. Di ba? Yan ay kung. Amen. Yan ay kung nagbabasa kayo ng inyong Bible. Okay, ano bang ibig sabihin nito? Para sa akin, itong Ephesians 5:18, no? Ibig sabihin ng do not get drunk with wine. This is yes, syempre, pagka masyado kang nag-inom ng alak, malalasing ka. Tama po ba? Gusto ba ng Diyos na malasing ka? Hindi, di ba? Sa akin, meron ding ibang meaning to is overindulgence. Okay? It doesn't have to be wine, but overindulgence. Ibig sabihin, may isang bagay na gustong-gusto mo, hindi mo na siya tinitigilan. And dahil dito, nawawalan ka na ng control. Amen? It is, you fail to restrain it. Diba? Amen? Walang pagpipigil. Okay. Sa panahon ngayon, people nowadays like to overindulge with things of this world. Do you agree with that? Pagka nanonood kayo ng kaya kunyari, pag nanonood kayo sa social media, di ba? Ang dami din, fini-feature isang tao, napakayaman niya, pinapakita niya yung isang garahe niya, puro luxury cars, di ba? Kumbaga, isang tao ka lang naman, aanihin mo yung ganyang kadami, pero gusto niya mag-accumulate, ayaw niyang huminto. Di ba? He wants to accumulate things of this world. Ganyan ang uso ngayon. At bakit yumayaman yan? Kasi pag sa social media, pag nakikita ko si Miggy, nakikita ko si Gab, anong tinitignan nila sa YouTube? Yung mga ganyan. Ano pa yung mga nauuso doon? O yan, mga pera. Paano kumita ng mabilis? Di ba? Ayoko nung mahirap na trabaho. Gusto ko yung mabilis lang kumita. Di ba? Vlogger, kaya nga, nung bago mag-college si Carlos, sabi ko sa kanya, anak, ano bang gusto mo maging pag college mo? Civil engineer, papa, civil. O nung mag-second year na siya, tinatanong ko siya ulit, ano bang gusto mo? Okay ba yung engineering? Okay, pero parang gusto ko na mag-vlogger. Nahirapan yata. Hindi, pero ang sinasabi ko lang, yung mga bata ngayon, gano'n na ang kanilang thinking, no? Parang mga bata ngayon, parang nakukulangan na sa resilience. Meaning, pagka nahirapan sila ng konti, parang gusto na nila agad mag-quit. Nakikita ko yan kasi meron yung isang anak ko, tinuturuan ko sa math. Pagka madadali pa yung mga problems, ganado. Nagpapasikat pa, pinapacheck. Pero pagdating dun sa mga may hirap na, ayaw na, inaantok. Tapos sabi ko, anak, tingnan mo to. Kaya mo namang solvin to eh. Ayaw mo lang itry. Kasi pag naramdaman nila, parang hirap naman nito. Parang gusto na nila mag-quit. Bakit? Kasi ngayon, ang mga bagay, makukuha mo na instant eh. Instant na lang eh. So, ang isang bagay na kailangan mong pagtrabahuan at hindi instant, para sa mga bata, walang dating yan. Amen ba? Walang dating sa akin yan. Kasi, ganitong trabaho, tas ganito lang kikitain ko. Diba? Samantalang, magbablog lang ako, pagka naka 1 million views na yan, magkano na, di ba? So, gano'n na ang mga, ano pang examples? O yan, ano yan? Vanity. Di ba? Sobrang pag-makeup, sobrang pagtod nung truck. Ngayon, meron akong nabasa, itong Honda Civic na to, mga magkakabarkada pala ang laman nito. Tapos, 3 beses na pala nilang iniikot-ikot yung Marcos Highway na yon. Hinahataw nila, gusto lang nilang ma-excite. Di ba? Ganon ang mga trip ng mga bata ngayon. Kaya, mga magulang. Tignan nyo yung mga trip ng mga anak nyo. Kasi hindi natin alam, baka napapahamak na nila yung kanilang mga sarili. Hindi lahat ng mga trip safe. Tandaan nyo po yan. Di ba? Amen ba? Pero bakit kaya nila ginagawa to sa tingin nyo? You know why? It's sad. Kasi kung saan-saan nila hinahanap yan, yung mga bagay na makakapagpa-excite sa kanila, mga bagay na makakapagpa-high sa kanila,
ano yun, mga kagaya ng drugs, di ba? Kung saan-saan nila hinahanap yan. But the sad thing is, they will never find it. They will never find it. Kahit gaano kadami ang pera mo, kahit gaano kadami yung mga viewers mo or subscribers mo, you will never find happiness. Di ba? Bakit? Because there is a big void in you. There is a big void in you that can only be filled by the Holy Spirit. Amen ba? Walang bagay sa mundong ito na makakapag-fill sa void na yan, kundi ang Panginoong Diyos at ang Holy Spirit. Amen po ba? Kaya nga, sinabi din sa verse kanina, ano sabi sa verse kanina? Do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. Ang nakakatuwa naman sa Bible, no? Pag ang Bible, may sinabi siyang huwag kang gawin, sinasabi din niya kung ano yung dapat mong gawin. Kasi minsan, si Carlos, nag-aaway kami yan sa umaga eh. Kasi, ang gusto ko kasi sa kanya, kahit wala siyang pasok, gumising siya ng maaga. Latest na yung 8 o'clock. Ganyan. Pero, ideal sana 7 o'clock. Bakit? Kasi gusto ko, pagkagising niya, mag-aral siya ng mga bagay na, kunyari, o mag-aral ka mag-AutoCAD, or mag-aral ka mag-SketchUp, mag-aral ka nag-hydroponic kasi ako ng mga lettuce. Bakit hindi mo aralin yan? Kumbaga ako kasi, parang busy ako, parang nasasayangan ako dun sa oras niya kasi ang dami mong pwedeng gawin. Bakit natutulog ka lang dyan? Sino dito mga magulang na ganun sa mga anak nila? Wow, talaga? Hindi kayo ganun? Carlos, tumipat ka na lang kaya ng magulang. Dahil ako lang. So parang nasasayangan ako, no? Dun sa oras. Tapos, kaya lang, ang problema ko naman kasi, sasabihin ko lang sa kanya, gumising ka na ng maaga, maligo ka na. Parang ganun. Pero hanggang dun lang kasi. Hindi ko naman sinasabi kung anong gagawin niya. Ayun maganda sa Bible, sinasabi niya kung anong gagawin. And ano daw kailangan mong gawin? Sabi ng Bible, be filled with the Spirit. Amen? Contrary to the way of this world, the Bible tells us to be dead in our physical bodies and be filled with the Holy Spirit instead. Because when the body is weak, what? When the body is weak, the spirit is strong, di ba? So, baliktad din yan. Kung hindi mo naman din pinapakain ng spirit, the body is strong or fat. Or, di ba? Alam niyo na yun. Amen? So, ayan. Yan yung mga bagay na yun. Okay. Ang napapansin ko lang no, sa mga Christians ngayon, ito, number 1, Christians today are content with just being saved. Do you agree? Kumbaga, saved na ako eh. Okay na ako, di ba? Ano pa? Christians today don't even bother to serve in the ministry. They will just show up every Sunday, sitting at the same seat, sitting at the same location. Pag sinabi mo nga yung pangalan nila, alam mo na kung saan ka titingin eh. Nandun siya. Di ba? Ang maganda naman, hindi naman siya uma-absent. Pero sana naman, mag-serve naman siya, di ba? Yun. So, lahat naman tayo dito nagsaserve, di ba? Amen? Okay. Yung mga hindi pa nagsaserve, mag-serve na kayo. Di ba? Kasi sinasabi ko sa inyo, napakasarap mag-serve sa Panginoon. I'm telling you. I've been serving the Lord for over 30 years sa music ministry. Over 30 years. 31 na ako ngayon. I've been serving the Lord for over 30 years sa music ministry. And kahit isang araw, wala akong pinagsisihan na dahil every day, every hour, every minute that you spend for the Lord, susuklian niya ng doble, triple, tenfold. Amen? So kung yung iba sa inyo, hindi nyo pa nasusubukan, mag-serve kayo. Hindi nyo naman kailangan mag-serve sa music ministry eh. Kahit wag dun, di ba? Kahit sa ushering, pwede. Or meron tayong mga sa cleaning ministry, di ba? Sa Sunday school. Sino dito ang mahilig sa mga bata? You can volunteer to teach in the Sunday school. Kasi kulang pala tayo sa mga teachers sa Sunday school. So, if you're interested to teach Sunday school, lapitan nyo lang po si
Sister Jen o kaya si Sister Ren. Kung nandito. Kilala niyo po Sister Ren? O, basta si Jen or si Ren. Okay? So yon, mag-serve po tayo. I encourage you. Sa prayer. Sino dito mahilig mag-pray? Yung totoong pray, hindi yung natutulog. Pagka mahilig kayo mag-pray, you don't even have to be here. Pwede ka lang mag-commit ng oras ng prayer. Kunyari sa bahay, o pastora, or pastor, i-commit ko po ang 1 oras ng aking araw para mag-pray, mag-intercede. Alam niyo po ba yung intercede? Yun po ay nagpe-pray kayo para sa sake ng ibang tao. Or you're praying for the pastor, you're praying for the church, you're praying for the community, or you're praying for the congregation. Yun po. So madami po tayong pwedeng gawin para ma-expand ang kingdom ng Panginoon. Amen? At parang humihina yata yung amen. Amen? Amen! Okay. Ngayon, ano pa? Christians nowadays do not seek the power of the Holy Spirit. Parang para sa kanila, okay na ako, saved na ako, hindi naman ako pupunta sa hell, di ba? At saka, basta, kind lang ako. Kumbaga, pagka meron akong nakitang naglilimos, sige, tutulungan ko lang sila. Pero yung Holy Spirit, wag na yan. Parang, kailangan pa ba yan? Parang ganun. Hindi ko maintindihan yan yung Holy Spirit. Ano ba? Ano yung speaking in tongues? Parang ayaw nila yon. Kasi medyo hindi nila naiintindihan, kaya umiiwas sila doon. Ano pa? They are skeptics when it comes to miracles, signs, and wonders. Diba? Para bang pagka yung isang kapatiran, pagka nagpatotoo ng, ay kapatid, merong nangyari sa aking miracle. Meron akong nakitang visions, yung katabi mo. May nakita to siya. Baka gutom ka lang. Di mo lang nainom yung maintenance mo. Parang gano'n. Diba? Masyadong skeptic, diba? Bakit? Yung mga Christians ngayon, ganyan na sila. Hindi ko alam kung dahil ba New Testament na we are already under the law of Spirit, we're under grace. Kaya hindi katulad noon ng mga, di ba? Nabasa nyo ba? Sino dito nakabasa na ng the Book of Acts? Ano yung Book of Acts? Sige nga. Ano yung Acts of the Apostles? Ano yung idea nyo dun sa book na yun? Di ba yan yung nag-ascend na si Jesus sa heaven? And then naiwan na, ano ang iniwan ni Jesus dito para sa mga apostles? The Holy Spirit. Iniwan niya ang Holy Spirit dito so that the apostles can minister with power. Amen po ba? Pero ang mga Kristiyano ngayon, tila ba nung namatay yung huling apostle, parang wala na. Diba? Patay na yung huling apostle, okay na tayo dito. Diba? Hindi na kailangan yung Holy Spirit. Kailangan pa ba ng power na yan? Diba? Hindi ko naman maintindihan yan. Ano pa? Ito ang masama. Christians nowadays are living in sin. They compromise. Marami akong nakikita dyan. Christian ba yan? Bakit may ka-live-in? Christian ba yan? Bakit hiwalay sa asawa tapos may kinakasamang iba? Christian ba yan? Nagsusugal, nagsasabong, gahay-alay, ano pa ba? Online sabong. Kung ano, di ba? Merong chicks, di ba? Or nagiinom ng sobra. Bakit ang lakas ng tawa nyo? Kasi yung sobra, debauchery, yun, bad. Di ba? Merong mga Christians dyan, nag-iinom ng sobra, magkadugtong yun, ha? Hindi, sa akin lang naman, okay lang naman mag-inom kung gusto mo mag-celebrate. Ano ba ang laman ng puso mo? Ba't ka nag-iinom? You are celebrating kasi yung mga anak mo nagpakasal na, or you're celebrating because after 10 years, graduate ka na ng college, di ba? Oy, bakit? Yung mga lawyers, 10 years yan. Mga medicine. Yan. Hindi kasi vocational yung sinasabi ko. Yung mga vocational 2 years lang yun. Okay? So after 10 years, graduate na sila, di ba? Yun ang sinasabi natin. Pwede tayo mag-celebrate. But ang sinasabi ko na debauchery is wala na tayong control. Tsaka ang ating intention na is magpakalasing. Kasi bakit? Depressed tayo, we are in sorrow, iniwan tayo ng girlfriend natin, iniwan tayo ng boyfriend. Iba na yun, kapatid. Okay? I just want to be clear, okay? Sige nga mga kapatid, do you agree that we don't need the Holy Spirit? Yes.
We need the Holy Spirit. Kasi bakit ibibigay sa atin ni Jesus, ni God, ang Holy Spirit kung hindi natin siya kailangan? Amen ba? And the Holy Spirit gives Christians, give you, as a believer, the power. The power to overcome. Amen ba? You cannot separate power from a true believer. A powerless Christian is not a Christian. Aray! Basahin natin ulit. You cannot separate power from a true believer because a powerless Christian is not a Christian. Amen po ba? May power po ba kayo? Lakas pa, may power po ba kayo? Pinag-uusapan natin, Holy Spirit power ha, hindi kung anong power. God gave us the Holy Spirit so we can continue the works of the apostles. To fulfill, ano ang kailangan natin i-fulfill? The Great Commission, which is what? To spread the gospel to all the nations. Isipin mo kapatid, kung hindi ka filled with the Holy Spirit, do you think you can do that? Do you think you can minister to the world? Amen. Ano ba ang kailangan to minister to the world? Kailangan ng resources yan. Di ba? Kung nakikita mo yung mga malalaking mga mga evangelical concerts, mga crusades, well, it involves a lot of resources. Di ba? It involves money. It involves the right people. Hindi ka pwede magdala ng kung sino-sino lang dyan. Kailangan, syempre, yung dadadin mo dyan. Mga anointed people, persons of God. Amen ba? And number 3, you need a plan. Di ba? Sa mga ganyan kalalaking, sino magbibigay sa'yo ng plan? Iisipin mo lang. Ang Holy Spirit ang magbibigay sa'yo ng plan. If you don't have the Holy Spirit, you don't have the power to do all of these things. And mga kapatid, anong nangyayari sa Israel ngayon? Malapit na ba dumating ang Panginoon? Malapit na ba dumating ang Panginoon, mga kapatid? Ano pang ginagawa natin? Amen? Ano pang ginagawa natin? We need the Holy Spirit right here, right now. Okay? How can you share the gospel and be a blessing to others when you yourself can't even be victorious in your own life? Are we victorious in our own life? Amen. How can your life be a testimony of the goodness of God if your life has not changed at all? Diba? Ilang taon ka na bang umaattend sa church? Kapatid, hindi yung church ang problema. Ang relasyon mo sa Panginoon. Hindi ka nagde-dwell sa Holy Spirit. Kaya wala kang power. Hindi po ako naninermo. Sasabi lang po ako ng totoo. Nabasa ko lang din po yun sa Bible. Amen? So as Christians, what do we do to be filled with the Holy Spirit? Okay? Ano nga ba? Diba? Yan. Kinanta po natin yan kanina. First song. Pinilit ko po yan pakanta kahit medyo kasi yan po yung ating message ngayon. Speaking to one another or speak to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord. Okay. Kung nabasa niyo po, sino dito nakabasa na ng psalms? Or hindi niyo pa natapos pero nabasa niyo na. Kung mapapansin mo, sino ba ang nagsulat ng psalms pala? Diba? Tingnan niyo si David, hindi niya yan sinulat by himself. He had to be filled with the Spirit. You see, you can do great things if you're filled with the Spirit. Diba? So si David ang nagsulat niyan. And kung makikita mo yung Psalms, kung titignan mo kung paano siya sinulat, parang si David, kinakausap niya yung sarili niya doon. Oh my soul, parang ganun. Tapos, bless the Lord, oh my soul. Kinakausap niya yung sarili niya. Diba? Ganun. And also, meron din siyang conversations kay God. Diba? So, ganun yung format nung Ganun din natin, kung wala tayong idea kung paano to speak to one another with psalms, basahin natin yung psalms para magkaroon tayo ng idea, di ba? So when you wake up in the morning, anong ginagawa niyo po?
Sige, sino dito ang katulad ko na pagka gising ng umaga, dumediretso na sa banyo? Yan. Tapos nauupo na sa inidoro. Anong hawak sa kamay? Yun na. Ilang minuto? Ilang oras? Baka inabot ka na ng oras, ha? Okay. Pupunta ka sa banyo, tapos anong ginagawa mo? May tinatawag silang doom scrolling. Alam niyo ba yung doom scrolling? Scroll ka lang ng scroll, pointless lang. Tapos kung ano-ano lang basura yung nakikita mo doon. Nakakita ka ng mga nakakatawa. Yes, natatawa ka, di ba? Tapos nakakita ka ng mga aksidente, nakakita ka ng mga bagay na nangyayari sa mundo na doesn't even benefit you. Di ba? Pero you have hours, minutes and hours doing that. Amen? But instead, mga kapatid, instead of doing that, bakit hindi kaya pagkagising natin sa umaga magpasalamat tayo sa Panginoon? Hallelujah, Lord. Salamat po sa araw na ito. Salamat po sa hininga na binigay mo sa akin. Salamat naman po sa isa na namang araw, Lord, na I have this opportunity to share your gospel, di ba? I have this opportunity to bless others, di ba? Be a blessing to others and to pray for others, di ba? Bakit hindi po natin gawin 'yon? Or let's practice speaking in tongues. Sino po ba dito nakakaalam ng speaking in tongues? Alam niyo po ba 'yon? Okay. Pina-practice niyo po ba 'yon? Yung iba sa inyo, kailan niyo pin-practice 'yon? Mga November 20, 18. Ilang taon na pala hindi nag-speak in tongues. No? Pero gano'n, no? Is this the will of God that you speak in tongues, that you praise Him in the first thing in the morning? Yes. Because this is how you can tap into the spirit, the power of the Holy Spirit. Pero kung maraming tao or maraming Kristiyano ang hindi gumagawa nito, ano mangyayari sa kanila? Baliktarin natin, paano kaya kung ginagawa mo yun? Diba? Paano kung ginagawa? Itong congregation na to, gusto ko kayong picturean kasi ngayon ko lang ulit nakitang puno yung church. Ano bang meron ngayon? Bakit ang daming? Oh! Ayun, so, isipin mo itong ganito kadaming tao, filled with the Spirit. Imagine the power, imagine the impact you can do to the community. Amen po ba? If you won't speak, you won't be filled with the Holy Spirit. You can't separate being filled from speaking. This is the only way, mga kapatid. And, ito lang naman yan, mga kapatid. Bakit kaya yung ibang mga Christians ayaw nila mag-speak in tongues? Kasi, hindi nila maintindihan. Di ba? Kung tutuusin, ang pag-speaking in tongues, the act itself, is not really supernatural. It's not. It's not super, ano bang kailangan mo lang gawin pag mag-speak in tongues? Of course, bubukas mo lang bibig mo. Gagamitin mo yung lips mo, gagamitin mo yung dila mo, gagamitin mo yung vocal cord mo, di ba? Para magsalita, same as when you speak, tama po ba? But you know what, when you do that in obedience to God, there's something supernatural that's happening. This supernatural thing that's happening cannot be, hindi mo ito maintindihan. Your mind cannot comprehend it. That's the supernatural thing about it. And you know what? It comes from your spirit, mga kapatid. Di ba? So do not rationalize speaking in tongues. You will never understand speaking in tongues. Because it's the language of your spirit. Diba? And it is the only way to feed your spirit, to edify yourself, is to speak in tongues. That's why I cannot imagine a Christian who does not speak in tongues. Siguro kung nakikita ko yung mga spirit nyo, matataba kaya yan? O yan yung yung mga mabababa na yung timbang, no? I cannot imagine a Christian who does not speak in tongues. Walang power. Amen? So mag-speak in tongues na po ba tayo? Amen. Okay lang yan, kapatid. Yung iba kasi sinasabi, ayoko kasi nung gaya-gaya lang. Gusto ko legit. Gusto ko yung legit. Ayun, ginagaya ko lang naman yung tongues. Kapatid,
Mag-obey ka lang. Gawin mo lang. Hindi mo yan trabahong intindihin yan. Dahil language ng spirit mo yan. Amen ba? And one day, you will notice, you will see how your spirit is growing, how you crave for the Word of God, how you crave for His presence, just by speaking in tongues. Amen ba? Alam nyo, nung mga bata pa kami ni Mick, kasi we started serving the Lord at a very young age. I started serving the Lord when I was 13 and Mick was 11, no? And doon ako unang na-expose sa speaking in tongues. Okay? Hindi ko alam kung pinunta ako sa prayer na yon or napilit ako or dahil hinila ako ni mama pumunta doon. Pero nandun ako. At nag-speak in tongues sila. Si Sister Pia. Di ba? Mga kasama namin yan. And pag sa prayer, okay ako, Amen! Amen ako. Lakasan mo lang yung Amen mo. Sabi ko kay Mick, lakasan mo lang. Di, nag-Amen. Pero nako, pag nag-speak in tongues na, yan, gaganon na ako. Maya-maya, nakatulog na ako. Diba? Bakit? Kasi that time, hindi ko pa naiintindihan ang speaking in tongues. And it took me quite a while to really, to appreciate speaking in tongues. Isang araw, meron akong isang gamit na gustong-gusto ko talaga, ballpen ko yata yun na Parker. Yung Parker na ballpen dati, mahal pa. Or pagka may Parker ka, wow, social ka. High school ka pa lang, may Parker ka na. Di ba? Pero hiningi ko lang kay mama yun. Kasi marami siyang Parker. Isang araw, hinahanap ko yung Parker ko, hindi ko mahanap. Di ba? Siguro, 3 araw, 4 na araw ko na siyang hinahanap. Hindi ko talaga siya mahanap. Hindi tuloy ako makagawa ng assignment. Palusot. Palusot. So, napansin yata ni Pastora, ni Mamski yung aking pagkabalisa dahil hindi ko mahanap yung aking partner. Sabi niya, ba't hindi ka kaya mag-speak in tongues? Speak in tongues. Una, medyo nire-reject ko pa yung idea, pero nung talagang gustong-gusto ko nang mahanap yung partner ko, nag-speak in tongues na ako. Diba? Alam mo, mga kapatid, wala pa akong isang oras na nag-speak in tongues, nahanap ko yung Parker na ballpen. Hindi ko maintindihan, Holy Spirit ba yun? Hindi ko alam that time, pero isa lang ang alam ko, na-eliminate ko na lahat ng mga ibang possibilities sa ginagawa ko. Ang nadagdag lang, nag-speak in tongues. Wala na, hindi naman ako naghanap, kumuha ng vacuum cleaner or something. Hindi naman ako naghanap ng katulong maghanap. Ginawa ko na lahat yun eh. Ang nabago lang sa ginagawa ko before ay nag-speak in tongues lang ako. And yun. Mula nun, na-open na yung aking curiosity. Effective pala. Diba? So ngayon, nung college na ako, pag meron akong exam na parang medyo alanganin yung nag-speak in tongues ako. Diba? Pagka merong masakit sa akin or kanyari na-injure ako, diba? Pakiramdam ko parang magkakasakit ako. That's when I start speaking in tongues. And then, kung di ako, kunyari, makahanap, even pagka nagda-drive ka lang, simpleng pang-araw-araw na nagda-drive ka, papasok ka sa school, papasok ka sa office, wala kang parking. Di ba? Or pupunta ka sa mall. Sa Mega Mall, napakahirap mag-park pagka weekend, di ba? Walang parking. Mag-speak in tongues ka. Magugulat ka, yung katabi mo, biglang aalis. Hallelujah, di ba? Para bang pagka nag-speak in tongues ka, nilalapitan ka ng favor ng Panginoon. Di ba? Bakit ayaw niyong gawin? Subukan niyo mga kapatid, mag-speak in tongues kayo. Amen ba? Pag may worry ka, pag may fear ka, you feel anxious, you're worried about your son, tagal na yung anak ko, ang tagal, hindi pa nakakauwi, kaninang umaga pa yung klase niya. Di ba kapatid? Don't worry, it's from the devil. Be confident that God is watching him or her. And speak in tongues. Amen ba? You know what, mga kapatid? Ang speaking in tongues, hindi siya parang gagawin mo lang pagka, kunyari, mayroong isang big event, o mayroon tayong prayer night, mag-speak in tongues tayo. Speaking in tongues should be done every day. Every moment na magising ka hanggang sa matulog ka, you should always speak in tongues. You should always try to dwell in the presence of the Holy Spirit. And that way,
kung ganyan ka kapatid, I assure you, you will be a powerful Christian. You will be a powerful Christian. Amen? Nung before, nung hindi pa ako nag-speak ng tongues, no, di ba, nasabi ko nga sa inyo, ayoko nang gaya-gaya lang kasi gusto ko legit. Yung thinking process ko na, sinasabi pa nila, alam mo ba yung speaking in tongues, parang ano yan eh, parang mga lengguwahe yan sa iba't ibang mga bansa, di ba? Di mo alam, yung sinasabi mo pala, ano na pala yun, Portuguese, di ba? So, nag-experiment ako. Ano ba ibig sabihin ng rababa? Naghanap ako sa diksyonaryo. Ano ba tong rababa? Wala akong nakita. Kasi ganun ko gustong i-rationalize ang pag-speak in tongues. Di ba? Do not rationalize it, mga kapatid. Kasi parang nakakatawa, di ba? Weird. Pero, mga kapatid, do not rationalize it. Di ba? Yung iba naman, ayan, you are trying to make sense out of it. Kapatid, ulitin ko, wala talagang sense sa'yo yan kasi hindi maiintindihan yan ng brain mo. It is coming from your spirit. Sinulat ko na, ayoko kasi mamiss to. Let it flow from within you. Okay? When you receive Jesus as your Savior, yung spirit mo has been recreated and the Holy Spirit now dwells in you. That's why your body is the temple of the Holy Spirit. Amen? Amen. Tapos, meron din naman mga Kristiyano na nag-speaking in tongues naman siya. Actually, dumating pa nga siya sa point na nag-overflow na yung Holy Spirit sa kanya, di ba? Amen po ba? Pero at some point, parang biglang hindi na siya ganun kadalas mag-speak in tongues or may mga araw na namimiss niya or minsan weeks na or minsan days na. Bakit kaya nangyayari yon, mga kapatid? Alam niyo kung bakit? Because nakatira tayo sa isang katawan. That's why spirit and the flesh. Diba? Because there is some kind of force or pull, hila, that is continually pulling you, making you not want to speak in tongues, or praise the Lord, or give thanks to the Lord. Ano yun nga ulit, brothers and sisters? F-L-E-S-H, your flesh. If you let your flesh take over you, you won't be filled with the Holy Spirit because it's completely contrary, it's completely opposite to the Holy Spirit. Amen? Kaya kapatid, ang problem natin being Spirit-filled is the flesh. And lahat tayo may flesh. Yung iba mas malaki kaysa sa iba, di ba? Pero ang sinasabi ko lang, hindi natin may iwasan ang pull ng flesh natin. That's why we have to strive really. It is an effort. Di ba? Amen po ba? Amen. Oh. Take that into consideration, ha? Sinasabi ko to, pero talaga, mahirap dahil meron tayong flesh. Punta tayo sa Romans. Ayan pala, yung sinabi ko kanina, the actual mechanics of speaking in tongues is not supernatural. Yan. So yung mga iba sa inyo na ayaw nyo mag-speak in tongues, no? Ang speaking in tongues, when you do it, it's not supernatural. Magsasalita ka lang. Let the supernatural take place pag ginagawa mo yun. Sa simula, parang hindi ka komportable, pero just keep on doing it. Amen ba? Amen. So, punta tayo sa ating text sa Romans. I think this is Romans chapter 8, verse 1 to 4. Let's read it. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. For what the law was powerless to do, because it was weakened by the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. Okay. Let's dwell on this passage muna, no? What is the law of sin and death? Do you know what the law of sin and death is? Okay, the law of sin and death is a biblical concept that sin leads to death. Yun ang law of sin and death. Sin leads to death. Ibig sabihin, is it spiritual or physical? Spiritual.
Yes? But I think both. Kasi di ba when we were made by God, we are perfect. But since nagkaroon ng sin, we started to deteriorate. Na-corrupt yung flesh. Di ba? But originally, God's plan was perfect. But sin ruined it. Sinira ng sin. Amen po ba? The law of sin and death is based on the idea that one reaps what one sows. Kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Kung mabait ka sa kapwa mo, mabait sila sa'yo. Pero kung salbahe ka, salbahe sila sa'yo. Di ba? Or that every action has a consequence. Di ba? Kung nagnakaw ka, talagang kulong ka. Kung pamatay ka, hahanapin ka nung pinatay mo, at baka patayin ka din. Amen? Because you will reap what you sow. Yan ang law of sin and death. Di ba? Kung ang isang tao ay under the law of sin and death, sa tingin nyo ba may pag-asa siya? Meron ba? Wala. Kasi araw-araw nagkakasala siya eh. Araw-araw nagkakasala ang tao, sabihin mong hindi. Di ba? But praise God, because when Jesus died on the cross 2,000 years ago and took all our sins to be crucified on the cross, we can now live, or we have a chance now to live under the law of the Spirit. Amen ba? The law of sin and death can only be overcome by another law, which is the law of the Spirit. Amen? Which sets people free from the power of sin and death. Now, nung nagkaroon na ng law of the Spirit, okay na. Di ba? Kasi pero, wag ka ha. Nung namatay si Jesus sa cross, hindi automatic. You are under the law of the Spirit. You have to first receive Him first. You have to receive Him first. Tama po ba? Kasi ang gift na yan, hindi mo yan mapapakinabangan kung hindi mo yan bubuksan. So you have to receive it first. Now, there is no condemnation for those who are in Christ. Those who are in Christ walk not in the flesh, but in the Spirit. If you walk in the flesh, you won't be able to avoid condemnation. Diba? Sino dito? Diba? Kristiyano na, pero still walks in the flesh. Rami. Because if you're not walking in the Spirit, you're walking in the flesh. It can only be walang gitna. Diba? It can only be dark or light. It can only be fire or ice. It can only be Catherine or Andrea. Walang gitna, kapatid. Walang gitna, di ba? So if you're not living in the Spirit, you're probably living in the flesh. Amen? You will be making the same, if you walk in the flesh kasi, you will be making the same mistakes over and over. Even though God is gracious, God is not condemning you. But who is condemning you? Your heart is condemning you. Di ba? Kasi bakit? Inignore mo yung alam mo na dapat mong gawin. Yan ang minsan problema sa mga Kristiyano na yung hindi na natin nakikita sa church or hindi na uma-attend sa Bible study. Minsan, makakasalubong mo sila, bro, bakit hindi ka na uma-attend ng church? Di ba? Kasi bro, may pinagdadaanan ako ngayon eh. Parang gano'n. Meron akong nagawa na kapatid, kinondem ba siya ng Panginoon? Hindi naman siya kinokondem ng Panginoon. Actually, bago pa niya gawin yun, binayaran na ng Panginoon yung kasalanan niya. But why does he feel so condemned? Because his heart is condemning him. Dahil sa mga ginawa niya. Amen po ba? Sinasabi nila, wag muna bro, ayusin ko muna yung sarili ko, di ba? Bago ako umattend. As if naman kaya nilang ayusin yung sarili nila. Sino lang ba kayang mag-ayos sa kanila? Di ba ang Panginoong Diyos lang? Di ba? Kailangan lang naman nila lumapit sa Panginoong Diyos and admit their mistake. Di ba? Sabihin nila, hindi na nila uulitin, magbago na sila. Amen po ba? Kinokondemn nila sarili nila. Verse 3 talks about the law of Moses. Ayan na, tingnan mo yung verse 3. For what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh, God did by sending His own Son. Yung
law na yan na sinasabi dyan sa verse 3 is the Ten Commandments. Okay? And that the Ten Commandments is powerless daw. Hindi ko naman wina-water down yung Ten Commandments or the Ten Commandments is sacred. Di ba? Binigay yan 10 utos kay Moses. Di ba? But, yung mga utos na yan, binigay sa mga taong hindi pa nababorn again. Para yan sa mga taong hindi pa nababorn again. Di ba? Ang tanong, nasusundan ba nila? Nasusundan ba nila yung Ten Commandments? Hindi, di ba? Ten Commandments nga lang yan, di ba? But God said, it is powerless daw. Why? Because following the Ten Commandments will not please God. Amen po ba? Because it's all human effort. It's all human effort, mga kapatid. That is why God gave us His Son. Kasunod, kadugtong nung verse 3. God gave us His Son so that the righteousness requirement of the law can be fully met. Di ba? Kasi nga alam ni God, hindi natin kayang sundan yung Ten Commandments eh. Kahit nga one commandment lang yan, palagay ko, hindi pa rin natin masusundan eh. Do you believe? One commandment na lang. Oh. Pwede ka na pumunta sa heaven. Ano ba yung first commandment? You shall have no other gods before me. Oh. Eh yung palang, bagsak na tayo. Anong sinasabi ko? Dahil may iba ka bang Diyos? Yung Diyos mo parang iba, bukod kay God? Hindi. Ano pa yung mga Diyos na sinasabi dito? Yung trabaho mo, kapatid. Yung career mo. Ano pa? Yung pera mo, yung negosyo mo. You can also consider them as gods. Anything na inuuna mo sa Panginoon ay Diyos mo. Even your family can be considered as a God. That's why, ang tamang sagot dyan, you should love God first before your family. Amen po ba? Do you agree, di ba? Mahirap talaga sundan yung Ten Commandments kung hindi ka, when you are just in the law of sin and death. Hindi mo kaya. Kaya sabi ko nga sa inyo, first commandment pa lang, bagsak na tayong lahat, di ba? Sige, let's continue. And so, He condemned sin in the flesh, in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us, who do not live according to the flesh, but according to the Spirit. Amen. So yan yung kabuuan ng sinasabi ko kanina, no? May mga Kristiyano kasi naman, ito naman meron din namang napaka-overconfident. Ano ibig sabihin pagka overconfident? Na they don't feel condemned na when they sin. Naintindihan niyo ba ibig sabihin? Kumbaga pagka nagkasala sila, parang di na ako natatablan, di na ako nagigilty, kapatid. Bakit hindi ka nagigilty? Nagkasala ka. Sabi. Kasi kapatid, New Testament na. We are all under grace. Diba? Lahat ng mga kasalanan mo, yung hindi, kahit yung mga hindi mo pa ginagawa, pinako na yan sa krus. Diba? Okay lang. Okay lang na mag-cheat ka sa asawa mo. Okay lang na mag-fornicate ka sa boyfriend, girlfriend mo. Okay lang na magsinungaling ka. Okay lang yan. May grace naman ng Lord. Diba? May mga ganyan, mga kapatid. And sa tingin ko, mas mahirap pa yung ganun, yung hindi na sila nakokonsensya. Amen po ba? Kung hindi na nga sila nagwa-walk in the law of the Spirit, at least sana sundin na lang nila yung law of sin and death, di ba? Kung sige, ayaw mong magpasakop sa law of the Spirit, sumunod ka na lang sa Ten Commandments. At least meron pang sense of morality sa'yo, di ba? At least meron kang sinusundan. Pero wag naman yung hindi mo na rin susundan yung, sinasabi ko sa inyo, yung law of sin and death para sa hindi born again yan. Amen po ba? Nabulag ka na o na-deceive na sila ni Satan. Baka akala nila saved sila. No? Pero ang totoo pala, hindi pala sila saved.
Amen. I'm telling you mga kapatid, yung grace, magagamit mo lang yan if you are already under the law of Spirit, under the law of the Spirit. Di ba? Pagka hindi ka, if you do not dwell in the Holy Spirit, you cannot be considered, di ba? You cannot be considered na exempt ka sa law of the sin and death. Amen. Let us continue to verse 5. Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires. But those who live in accordance, the mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. Praise the Lord. Okay, bilisan na lang po natin, no? What you put in your mind plays a big part on whether you walk in the flesh or you walk in the Spirit. This basically, what you focus on, yun yung laman ng isip mo, no? What you think about and what you talk about, this is where everything begins. That's why the Bible tells us also, you have to renew your mind. Kasi ang kasalanan naman, dyan nagsisimula. Di ba? Ang mga temptations, araw-araw nandyan yan. Di ba? Parang ibon yan na dadaan sa ulo mo. Di mo may iwasan yan, laging dumadaan yan. Pero kapatid, kung yung ibon na yan, namugad na sa ulo mo, ibang usapan na yun. Ibig sabihin, ine-entertain mo na masyado yung temptation na yan, yung kaisipan, masamang kaisipan na yan, di ba? Yung pagdaan ng ibon sa ulo mo, okay lang pero namugad na. Nagbinata na yung mga ibon, mga kapatid, nandyan pa rin sa ulo mo. Di ba? Nag-asawa na. Kapatid, ibang usapan na po yun. Amen? Ikaw kapatid, ano ba ang laman ng isip mo ngayon? Gutom na ako, brad. Pisan mo na. Yan ba ang laman ng isip mo, kapatid? Ganyan ba ang iniisip mo sa araw-araw? Kumakain ka pa lang? Ano kaya ang pananghalian namin mamaya? Diba? Are your thoughts filled with the things of this world? Or are your thoughts filled with the Spirit? The desires of the Spirit. Amen? Okay. Verse 6, di ba? The carnal mind, sabi, the carnal mind brings death daw. Ano ba ang carnal mind? When you have a carnal mind is uncontented, it is bored, it is depressed, it is anxious, it is unsatisfied, it is worried. So sa madaling salita, ang carnal mind is negative. Di ba? But to be spiritually minded is life and peace. Amen? Mga kapatid, this body that we have right now, this is not immortal. Amen? You may be strong and beautiful right now. Sino dito ang strong and beautiful? Praise God, di ba? Sa edad na, praise God! Di ba? But all of this, mga kapatid, will eventually fade. Di ba? Kahit ano pang gawin mo, kahit na mag-exercise ka pa araw-araw, magpabelo ka pa linggo-linggo, ano yung nauuso ngayon? Stem cells. Alam niyo ba yung stem cells? Nachichismis daw, nagpapaganon daw si Enrile. Kaya, batang-bata pa raw. Baka marinig ako ni Enrile. Anyway, yung mga kung hindi niyo alam yung mga stem cells, yun yung nakukuha sa placenta ng mga buntis, no? Tapos ini-inject yan, nagpapabata yan, mga kapatid. O baka mamaya maghanap kayo ng stem cell, Pero nagpapabata daw yan, di ba? Merong isang experiment, merong isang athlete na na-damage yung kanyang shoulder. Tapos since na-damage yung shoulder niya, hindi na siya makapag-perform ng kagaya ng dati. Kasi may may lamat na. Ang ginawa, pumunta siya dun sa pinakasikat na stem cell research facility sa Europe. Nagpa-inject siya ng stem cell dito. And after 1 week, bumalik yung strength ng kanyang. Okay ba? Stem cell yun, stem cell. Meron na rin sa Pilipinas, kaya lang mahal. Amen? Pero hindi natin kailangan ng stem cell, mga kapatid. Sasabihin ko sa inyo kung bakit mamaya. Wait lang kayo, di ba? Kagaya yan, nung isang linggo lang, pinagtatawanan ako ni Blanks.
Kasi, nag-gout. Nakakahiyamang sabihin, ano ba yan? Thunders naman ni Kuya Chris. Gout? Pero nabasa ko kasi, ang gout pala, nagsisimula yan sa 40, within the age of 40 to 60. 31 pa lang naman ako. 40 to 60, no? Tapos, I'm 44, no? Mas nakikita siya sa mga lalaki kaysa sa mga babae. So, 9 out of 10 persons na may gout lalaki. So, 9:1 sa babae. Okay, so ba't ba tayo napunta doon? Okay. So, sinasabi ko nga na yung katawan mo, hindi yan immortal, di ba? Magde-deteriorate din yan. Kaya pagka natutokso ka sa ganda ng isang nakakita ka ng babae or nakakita ka ng lalaki na pugim-pugi ka pero may asawa ka na, isipin mo na lang, maagnas din yan eventually. Diba? O masyadong pagtuunan ng pansin yan. Magde-deteriorate din yan, di ba? Ang mahalaga yung spirit ko. Spirit. Diba? Especially when you reach the age 40, you will feel that you are not as strong as before, di ba? Madali ka na mapagod. You will notice that you don't lose weight as fast as before. Di ba? Grabe ka naman, 2 kutsara na nga lang ng kanin eh. Lobong-lobo pa rin. Di ba? Lobong-lobo ka pa rin, 2. Baka naman, isang serving ng ulam yung kinain mo, kaya hindi mo malus. Pero ang point ko lang, kasi bumabagal na nga eh. Nagde-deteriorate na nga yung katawan natin. Bumabagal na yung ating metabolism. Kaya dati, kung kayang-kaya mo mag-lose ng weight, di ba? Mag-diet ka lang ng konti. Ngayon, kahit na 1 linggo o 1 buwan o 1 taon ka na nagda-diet, parang wala pa rin nababawas doon sa timbang mo. Pag nagtitimbang ka, tinanggal mo na lahat. Pati t-shirt, pati shorts. Bakit wala pa rin bawas, no? Baka mabigat yung relo ko, tanggalin ko na rin. So, hindi mo mababa, no? Ano pa? Yun, yung binabasa, yung cellphone mo, yung text settings, malaki na, no? So, kahit ganyan, nababasa ko yung text mo, kahit malayo tayo. Ano pa? Marami ng mga buhok ang namumuti, or nawawala, or tumutubo sila sa ibang parte ng katawan. O bakit may buhok ako sa tenga? Di ba? Ganun yung nangyayari, no? Tapos, yung mga barkada mo na malalakas uminom noon. Naalala ko yung barkada ko nung pumasok ako sa UP. Nagkita-kita kami. Oh, bro, ano course mo? Human Kinetics. UP ka, UP. UP, yes, Amir! Fuck! Ngayon, nagkikita kami. Oh, bro, anong maintenance mo? Lasartan? Amlodipine! Amir! Fuck! Yung dating mga malalakas uminom, bawal na uminom ngayon. Dati, pagka nagkikita kami ng mga barkada ko, inaabot kami ng 2 a.m., 4 a.m. Ngayon, pag alas 10, nag-uuwian na. Gusto nang umuwi. Alas 10, kasi inaantok na. Bedtime nila, 9 o'clock daw, di ba? So, ganun ang nangyayari. Why? Di ba? Yung mga daliri mo, nagtitigasan na, di ba? Yung mata mo, lumalabo na. Ano bang nangyayari sa akin, di ba? So, mga kapatid, that is inevitable. You cannot run away from that. Amen? Why? Because this body is subject to deterioration, like I said before, and that we cannot run away from it. Pero kapatid, sabi, the mind governed by the Spirit is life and peace. Kapatid, there is life for the believer that is above the life of an unsaved person. Yan naman ang good news. You see, kapatid, when you receive Jesus kasi, your spirit has been recreated. Di ba? Sinabi ko sa inyo, and nanirahan na yung Holy Spirit sa'yo. Pero ang bad news niyan, kapatid, when you got born again, only your spirit got born again. Yung katawan mo, hindi naman na born again yan eh. Di ba? Hindi siya na born again. It has the same nature as before we got born again, and it has the same nature as anyone who doesn't believe God. Kaya nga ang isang Kristiyano na hindi lumalabas sa kanya yung fruits of the Spirit, mapagkakamalan mong hindi believer. Ay, Christian ka pala? Oo, Christian ako. Appear! Hindi naman nag-share sa office, hindi naman nag-share sa di ba? Para bang secret club, secret agent, di ba?
It is up to you, mga kapatid, kung kanino ka susunod. Pwedeng sinasabi sa iyo ng Spirit, mag-pray ka, mag-devotion ka, pero sinasabi ng flesh mo, ay, pagod ako, masakit yung ulo ko, di ba? Sinasabi ng Spirit sa iyo, mag-fasting ka. Ano sinasabi ng flesh mo? Kanin pa! Di ba? Milk tea pa, extra pearls, di ba? Sabi ng Spirit, makinig ka sa preaching ni Brother Chris, mag-notes ka. Pero sabi naman ng flesh mo, mag-check na lang ako ng messages ko sa FB, di ba? Sabi ng Spirit mo, mag-speak in tongues ka. Sabi ng flesh mo, wag ngayon. Bukas na lang. Ano kaya sasabihin ng flesh mo bukas? Bukas na ulit. Bukas ulit, sa isang linggo na. Di ba? Undas eh. Di ba? Parang ganun. Kapatid, always put this in your mind. Your flesh will do anything you let it do. Okay? It's only gonna do what you let it do. Kung ano yung iaalaw mo na gawin niya. Di ba? Pwede siya magpakalasing, pwede siya magpaka-addict, pwede siya mag-overeat, pwede siya mag-cheat, pwede siya magsinungaling. Only if you will let it do. Amen? If you let it take over, you will be carnal. You will be flesh-dominated. You will be flesh-ruled. Even though we are sons and daughters of the living God, we will live like unsaved people. It is sad, and it shouldn't be. It shouldn't be. Amen? But it describes a lot of Christians. But the good news is, the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. And just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give life to your mortal bodies by the same Spirit living within you. So kapatid, hindi mo na kailangan mag-stem cell. Okay? The Spirit of God that raised up Jesus from the dead is the same Spirit that shall quicken your mortal body. Narinig niyo na ba yung salitang quicken? Say, the Spirit of God will quicken our mortal body. Say it. The Spirit of God will quicken our mortal bodies. And when will this happen? As we walk in the Spirit, we get quickenings. When we dwell in the Spirit, we get quickenings. When we dwell in the flesh, we deteriorate. But if we dwell in the Spirit, we get quickenings. Diba? And if we dwell in the Spirit, we can experience the first fruits of our inheritance. Sinabi yan sa Ephesians, you don't have to be dead to experience the promise of God. Ngayon pa lang, right here, right now, you can experience the first fruits of your inheritance. Amen? You get a foretaste. May patikim ka na of what is in store for you in heaven. You can experience it right now. Otherwise, ano pa ang silbi sa atin nito kung wala na tayong flesh? Di ba? How can you continue to do the Great Commission kung patay ka na, di ba? Wala nang silbi sa iyo ang lahat ng ito. Amen? Ito, sabi dito sa Ephesians, ito yung sinasabi ko sa inyo. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of His glory. Amen? Nakita nyo? If you really receive God, you get a seal. Anong seal yun? The Holy Spirit. Diba? Yung Holy Spirit in you is the seal that sa Kanya ka. Kay God ka. Kay Jesus ka. Diba? You belong to Him. You are His Son. Diba? Pagka hindi yan nakita sa'yo, wala. Huyo ka kay God. Amen? When we get these quickenings, when we dwell in the Holy Spirit, this mortal body will put on immortality. Yun yung sinasabi kong foretaste. You will put on immortality. It means there are no more pain. There's no more migraine days. Sino dito nagma-migraine madalas? Wala nang migraine days. When you put on the immortality that is a gift of dwelling in the presence of the Holy Spirit, there are no more migraine days. There are no more gout days.
Amen? No more high blood pressure days. Ano pa? No more insulin days. Kung diabetic ka, amen? You should receive that. Ano pa? No more dialysis days. No more chemotherapy days. Mga kapatid, ang dami-daming Kristiyano nagsasuffer dahil sa mga sakit na ito. Why? Because they continue to dwell in the flesh. When all they really have to do is to dwell in the Spirit. Amen po ba? When you dwell in the Spirit, it means no more pain, no more sorrow, no more aging. Saan natin naririnig to? Pag may namatay, no? Hindi. Hindi kailangan mamatay ka para mangyari ito, mga kapatid. Subukan mo, kapatid. Subukan. Why don't you test it? Test the Holy Spirit. Tingnan mo, makikita mo, kapatid. Because why? There is no weakness in God. There is no darkness in God. There is no curse in Him. There's no sickness in Him. If His Spirit is in you and you dwell in that Spirit. Amen? The more you yield to the Spirit, the more it manifests in your body. The more He quickens your body. Glory to God. Amen? Okay. So, yan. Sige, mag-end na ako dun sa next passage natin. No? Kasi, bala ko talaga, mabilis lang kasi may communion pa. No? Pero, yan. Ang next passage natin is from Galatians chapter 5, verse 16 to 18. Basahin lang natin mabilis. So I say, let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what your sinful nature craves. The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires. Amen. These two forces are constantly fighting with each other. So you are not free to carry out your good intentions. But when you are directed by the Spirit, you are under obligation to the law of Moses. Amen. Salamat sa salita ng Panginoon. So how do you not fulfill the lust of the flesh? When we all have flesh, di ba? Anong gagawin mo? Iwasan mo? Ano sasabihin mo pag nandyan na yung temptation or nandyan na yung ano? No. Di ba? Tatanggihan mo. Iwasan mo. Wag. Bawal yan. Di ba? Wag. Masama yan. Ganun ba ang gagawin natin bilang Kristiyano? Amen ba? No. Hinihintay ko lang talaga may magsalita. Instead of iniiwasan mo siya, instead of saying no, di ba? You have to replace it. Kailangan mo siyang palitan. Amen? You need to replace the lust of the flesh with being filled with the Spirit. You need to restrain yourself. Patayin mo yung flesh na yan. Huwag yung literal na patayin. Patayin mo yung desires niya. Amen ba? Pigilin mo, mga kapatid, madaming mga kaisipan na dadaan sa isip mo at madaming temptations na harapin. Pero, at saka yung flesh mo, ano ang gustong laging gawin ng flesh? Gusto niyan lagi mag-complain, gusto niyan lagi mag-self-pity, gusto niyan lagi appreciation, self-appreciation. Kaya nga pagka kunyari, nasa office ka, tapos meron kang na-suggest doon sa isang ka-office mate mo. Tapos itong ka-office mate mo naman, nagsabi naman sa boss niya. Tapos napuri siya ng boss. Pero sa totoo lang, hindi naman niya idea yon, di ba? Ano ang gustong gawin ng flesh mo? Di ba? Hindi naman yata tama yun. Di ba? Idea ko yun eh. Bakit siya yung ganyan ang gustong gawin ng flesh natin? Anong nangyayari ngayon dun sa relationship natin, dun sa ka-office mate natin? Parang pag nakikita mo siya, visit ako sa'yo kasi, di ba? Ganun. Tapos meron pa, sa school naman, di ba? Nag-aral ka, nagpakopya ka, di ba? Tapos, nung lumabas yung results, yung pinakopya mo, mas mataas pa yung grade sa'yo. Nangyayari yan. So, anong mangyayari pagka ganun, di ba? Ang flesh mo, gustong mag-retaliate. Gusto niya siya ang ma-appreciate, di ba? Pero mga kapatid, hindi ganyan ang nature ng spirit, di ba? Hindi niya gusto ng appreciation, di ba? The Spirit does not want appreciation coming from men.
It was appreciation coming from God. Amen. Yun dapat ang maging nature natin. We don't live to impress people, di ba? But our sole purpose is to serve and to impress God. Amen po ba? Isa pa, ito, lesson to rin, dun sa mga tao na they cannot restrain their flesh, di ba? No matter how great God's grace is in your life, and no matter how much of the Word of God you have already heard, di ba? And how much of your time you spent on ministry, mawawala yan if you keep yielding to the flesh. It will completely destroy you as a person. Amen? Hindi naman ibig sabihin nito, kunyari, nasira na yung testimony mo or you keep, na hindi ka na mahal ng Diyos, di ba? Mahal ka ng Diyos. Ang problema, you will ruin your testimony. You will be disqualified for a position that you should be doing. Kunyari ako, nagpipreach ako sa inyo ngayon. Okay? Nabalitaan nyo na, merong ano yan, dinedate yan, di ba? May chicks yan, si Brother Chris. Tapa akong chicks, ha? Example lang. Example lang. Baka yung mga ibang hindi nakikinig dyan, dun lang kayo nakinig nung sinabi ko. Baka ma-misunderstand nyo, ha? What do I mean by I get disqualified? Do you think makikinig pa kayo sa sinasabi ko? Ha? Sinira ko na yung testimony ko eh. Dahil I yielded to the flesh. Kahit patawarin ako ng Panginoon sa ginawa ko, and I know He will because He loves me, I'm not qualified to speak in front of you anymore. I'm not qualified to stand here on the altar. That's why being Christians, you have to be careful about your testimony. And hindi lang yan applicable sa preacher. Applicable din yan sa husbands, sa wives. If you cheat on your partner, that trust, do you think may babalik nyo pa yung trust na yan? Sige, pinatawad kayo ng asawa nyo, pero do you think you can still restore that trust that was already broken? Na may nalamatan na? Hindi na. Yun ang sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Iingatan mo. Do not yield to your spirit kasi maaring mag-yield ka sa spirit. Do not yield to the flesh pala. Maaring ngayon, may problema ka. O sige, isang bote ng beer lang, okay na. Solve ka na. Sige, te-text ko lang yung crush ko. No? Kahit may asawa ka na, okay na yan. Pero mga kapatid, if you keep on doing that, if you keep yielding to that, minsan yung isang bote hindi na enough. 2 bottles na, 3 bottles na. Hanggang sa isang kaha, hindi ka pa masolve-solve, di ba? Wala ka ng control. Ganon din dun sa ka-text mo, classmate ko lang naman to, kinukumusta ka lang. Ngayon, textmates na kayo. Ngayon, nag-meet na kayo, di ba? Don't. Huwag mong papabayaan na out of control ka dahil you keep on yielding to your flesh. Diba? Payong kapatid lang, kapatid. Don't yield to the flesh. It will only bring you destruction. Amen? So, in closing, yan. Ikaw kapatid, isipin mo, is it really worth it? Is it really worth to walk in the flesh? No. But is it worth walking in the Spirit? Yes. Very much. Amen? Diba? Lahat ng benefit nandun. Walking in the Spirit, yes, is not easy. Because we still live in this body that is made of flesh. Pero kapatid, just persevere. Diba? Dwell in the Spirit. You will be in places that you have never been before. Ano ibig kong sabihin nun? You will be so blessed na hindi mo maintindihan. Bakit ganito ako ka-blessed? Wala na mapaglagyan ng pera ko, bigay ko na nga lang sa'yo. Gusto mo ba yun? Ang mong problema ka na hindi mo alam kung saan lalagay yung pera mo. May utang ka sa akin, di ba? Ito, dagdagan ko pa. Huwag mo nang bayaran. Gusto mo ba mapunta sa lugar na ganun? Amen. And being Christians, we should be in a place like that. Amen ba? Ano pa? You will be so well in your body na kahit 70, 80 years old ka na,
Nakakapag-soccer ka pa, nakakapag-basketball ka pa, di ba? Amen? Nakakapunta ka pa dun sa mga apo mo, nakakapag-jogging pa kayo, di ba? Ganun dapat ang Kristiyano. Ganun dapat ang victorious Christian. You will be a blessing in your home, will be a blessing in your office, will be a blessing in your school and in your community. And overall, have a great impact sa lahat ng mga taong namimit mo. Amen ba? Let us pray.